Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay July 8, 2021. So not so good pa rin yung candles natin. So nag-loss po ang ating index ng negative 0.26%. And then nag-close nga tayo 6,924.99. So parang hindi pa rin maganda yung napipredict natin sa market guys, kasi kahit sa global market pabagsak pa rin po yung ating US indices naman. So halos pare-parehas po ng nakikita dito sa Pilipinas. So meron tayong mga delay ng vaccinations, di ba? So hindi yata dumating yung ibang Sinovac na orders natin. And then yung rising inflation po natin. So parehas sa US, yun din yung sinasabi, at saka sa Europe, mga inflation fears yung lumalabas sa kanya. And then weakening po ng peso naman natin. So Friday bukas ng trading natin, hopefully shakeout lang yung mangyari, pero nag-expect tayo meron pa ring negative sentiment dito sa ating market naman. Okay, so ramdam nyo din siguro ang daming stocks na nagbagsakan po for the day naman. So ito po yung ating mga trending stocks, si Tech. So nanguna siya kasi mas mababa na yung price niya ngayon kaysa sa kanyang SRO naman. Si ASN nahirapan pa rin umakyat. And then si dito po natin, so nag-green siya kanina umaga, pero nag-profit taking din. Si DD, pinag-usapan siya sa ngayon kasama si Jollibee at saka si DDMPR natin, kasi nagbabalak pong gumawa ulit ng REITs itong si DD natin. So hindi pa confirm kung separate na entity siya doon sa ating DDMPR REITs, pero pag binabasa mo yung news, parang ganon, parang hiwalay siya kasi mga industrial hub REITs yung tia-target ni Double Dragon natin. And then si Monde, nakabawi po siya kaya nag-trending. BHI, so hindi natuloy yung pag-akyat. And then yung ating gaming sector, so kumuha ko ng representative, ito pong si Bloom natin, kasi yung group po nila yung winner of the day naman. And then discuss natin ng konti yung ating PSCI index naman. Okay? So as usual guys, disclaimer po, kung bago ka lang dito sa ating trading channel, so personal study lang po natin to, gamit yung sinasabi natin na technical analysis. So yung decision po ng pag-buy, pag-sell, or pag-hold ng mga stocks, depende po sa iyan, kasi po may kakaibat na risk po yung ating market. So ngayon, nagbabagsakan na naman tayo, so kailangan po natin ng risk management naman sa kanya. Okay? So kung bago ka din lang dito sa ating YouTube channel, so huwag mong kalimutang subscribe guys, and i-check mo na lang po yung ating mga pinopost daily naman sa kanya. So sabi ko sa inyo, nag-guide tayo ng mga kasama natin ng traders. So meron tayong membership button dito, meron siyang join. So pag click mo po siya and then nag-member ka po dito sa ating group, message mo po ako para may sama kita sa ating group chats naman. And then kung ayaw mo naman, panoorin mo na lang po yung mga upload natin daily naman. Meron tayong upload sa kanya. So meron tayong mga daily uploads, technical analysis, yung ating company reviews. So bukas ilalabas siguro natin, or over the weekends, yung ating additional review kay FLI, kasi approve na po ng ating SEC naman. So nandyan si Sir Tech, yung ating bonus detachable warrants, yung ating Mega World IPO, Robinsons Land IPO. So check mo na lang po guys yung mga sample trades natin, basic indicators, yung ating fundamentals, so risk management, mukhang kailangan natin gamitin ulit as of this time, at saka yung ating crypto channel. So salamat dun sa mga nag-follow po sa atin dito. So sabi ko sa inyo, medyo wala pa naman tayong update, pero later on maglalagay po tayo sa kanya pag gumanda-ganda na po, kasi ngayon nag-drop na naman siya. So per expectation natin, pag umabot tayo sa malapit sa 36,000 level, nagkakaroon po ng profit taking sa ating cryptocurrency. So mamaya silipin natin yung galaw nila. And then follow mo ko guys dito sa ating social media, yung ating Facebook account, Facebook page, at saka yung ating Twitter account naman sa kanya. So eto, sabi ko sa inyo guys, yung ating Twitter, mahalaga to kasi meron tayong mga nire-retweet daily. So kanina nakita natin yung ating COVID cases is medyo mataas siya, 5,484, pero below pa rin ang ating average na 6,000 sa kanya. So dito guys, marami kayong makikita ng mga infos related lahat po sa stock market. So nandito yung article with regards kay Double Dragon, Jollibee, at saka sa DDMPR natin, kasi sabi dito, create the first and largest industrial real estate investment trust naman. So hindi ko alam kung isasama niya to sa DDMPR natin. Del Monte, so meron din siyang update. So check mo na lang to guys ha. So meron regularly nag-update tayo dito sa ating
Twitter. So, bukod dun sa Facebook, YouTube membership natin pala, so meron din tayong Patreon guys. So, dito naman, may kanya-kanyang levels po ng traders. So, depende sa'yo kung anong gusto mong puntahan. So, basahin mo na lang po kung ano yung nakalagay na description. So, dito lang nag-guide tayo makasama natin na traders. Kung medyo nalilito ka sa market or kung medyo nahirapan ka sa ngayon, pwede rin naman. So, mag-guide tayo sa makasama natin. Or kung lectures para ma-improve yung mga performance natin sa stock market, pwede rin naman guys. So, itry nyo po yung ating Palabi Trader na Patreon account naman. Okay? So, tingin tayo dito sa ating index. So, refresh ko lang siya. So, wait na lang next week guys doon sa sa announcement po ng ating winner doon sa Somali, doon sa Palabi Trader na pag nagkaroon ka po ng paggamit ng ating 2Trade Asia Prime or nag-avail ka sa kanya last time. So, may cash prize kasi. Wait nyo na lang po ng konti. So, finalize lang yung raffle po ng ating winners naman sa kanya. And then, ang tabayanan mo guys, may bago na naman tayong promo sa kanya. Wait mo na lang next week. So, siguro, by that time, may announce ko na rin siya after ko magawa ng video naman sa kanya. Okay? So, medyo pinitik yung closing natin pero overall, makita mo, mahina yung market natin. So, nag-loss tayo, negative 0.26%. Mababa yung turnover value. Malaki yung participation ng foreigners, 42%. And then yung locals is 58%. Yun nga lang, net foreign selling yung ginawa. So, medyo nag-risk averse po yung ating mga foreigners. Lumabas sila, kaya tingin natin, baka bukas, meron pa rin. So, hopefully wala kasi 3 days na tayong negative sa ating market. So, last time is mga issues sa Philippine market. And ngayon, sumasabay na yung ating mga issues sa global indices naman. So, medyo marami sa blue chips ang nagbagsakan. Marami din naman yung nagkaroon ng winners at pinakamataas sa ngayon. So, di mo akalain, biglang lilipad itong si Bloom natin. So, mamaya discuss natin. Pero sabihin ko na, si President Duterte kasi ina-allow niya ulit yung pagbabalik ng POGOs sa Pilipinas naman. Ayan, so nagbago ng tono. Kailangan daw kasi natin ng pera. Kaya yung ating gaming sector, medyo maganda po yung galawan nila for the day naman. Ayan, so yan po yung overall picture natin sa kanya based dito sa ating index, net foreign selling. So tingin po tayo dito sa ating charting. So hindi maganda yung pinapakita po ng ating charting sa ngayon kasi nga pabagsak pa rin tayo. So, hindi nag-support yung ating MA20 kung sisilipin mo na maigi yung ating index sa kanya. So, nandiyan lang yung price action ng ating index. Kaya nga lang guys, medyo below MA20 plus. Marami tayong nasasagap na negative news sa ating US market. Baka i-break natin yan bukas. So, dahil 3 days na po na negative yung ating market, so medyo marami na po sa mga stocks natin is pabagsak po yung kanilang mga direction naman. So, marami tayong nakita, nagbi-breakdown po yung kanilang mga price action. So, ito yung mga nakalagay sa indicators natin, mga luma pa yan. Pero makita mo guys, above RSI 50 pa rin naman, kaya nga lang kasi medyo meron tayong divergence na nakita, which is yung ating bearish divergence. So, nagtuloy yung pagbagsak ng ating MACD. So, kasi nga red pa rin yung candle plus yung ating RSI, naghahanap pa rin ng support as of this time naman. So, dahil ganyan, medyo bearish na naman yung sentiment sa market. So, naglilin tayo, baka magkaroon tayo na retest sa 6,800. So, 7.1 pa rin naman yung resistance kasi last time, umabot tayo ng 7,064 naman sa kanya. Pero ngayon is, papunta na po tayo sa sideways or downward direction po yung overall picture po ng ating market naman sa kanya. Yan. So, anyway, alam mo na. So, sabi ko nga sa inyo, medyo delay po yung mga delivery ng ating mga COVID vaccine. So, ito kasi yung maganda yung sentiment sa market natin last time kasi sabi nga halos 10% ng population natin is meron ng first dose ng COVID vaccines pero parang madi-delay. So, Sinovac delivery delay holds first dose vaccinations in some areas naman. So, tuloy-tuloy pa rin naman sa ibang area pero some areas, sabi nga dito sa article ni One News natin sa kanya is yun nga, hindi po natutuloy yung mga deliveries. Kaya medyo negative yung sentiment ng market. Plus, di ba kahapon or ng isang araw pinag-usapan natin, inflation is mataas, 4.2% or 4.3% yung nakita natin sa kanya. And then, yung ating yung COVID cases, okay pa naman siya. So, below 4,000 pa rin yung cases or rather below 6,000 yung cases natin. And then yung nakita natin sa kanya kanina is 5,484 naman. So, kaya nga lang kasi ang dami ng negative news na lumabas kasama yung weakening ng ating peso. And then mamaya pag tumingin ka sa global market, inflation din po yung sinasabi na dahilan. Kaya nagbabagsakan din po yung ating markets. Kaya naglilin tayo in the short term. So, not so good from downward to sideways
sideways po yung ating sentiment dito sa ating market. Ayan. So, anyway, hindi naman talaga dire-diretso yung market natin. Magkakaroon pa rin ng pause ang ating mga galawan kahit na previously very bullish po tayo sa kanya na nakita natin above MA9. Ngayon, nag-correct na siya after magkaroon po ng sunod-sunod na negative news sa ating market. So, at saka early warning talaga natin yung net foreign selling. 'Di ba nauna yung 4 billion, pumasok yung 700 million, nagkaroon ng positive. And then ngayon, more than 800 million yung lumabas naman sa ating market naman sa kanya. So, not so good yung overall sentiment dito sa ating market. Yung in-anticipate ko na rebound ngayon kasi last 2 days malakas na yung bagsak, wala pa rin siya. So, negative pa rin yung sentiment dito sa ating market. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, although European tong news na nakita natin, European stocks slide amid fears of rising inflation. So, parehas tayo. Plus, yung Delta variant, madalas ko na rin makita at mabasa. So, talagang magko-correct po yung ating market as of this time naman. So, tingin tayo sa ating major indices. So, ito pa. So, added pressure guys. Yung ating US market, so kahapon okay sila, green. Pero ngayon is parang pabagsak po dito sa US. So makita mo S&P negative 1.14, Dow Futures negative 1.18, Nasdaq is negative 1.23%. Pero dito sa kanila, naintindihan natin yung pag-drop kasi nga nagkaroon sila ulit ng all-time high. So profit taking ulit. Pero sa Pilipinas, 'di ba, depressed pa rin naman. So sumasabay tayo pag pabagsak si US, pero pag paakyat siya, bihirang sumabay po yung ating market naman. So makita mo dito, dahil sa news na yon sa Europe market, so medyo matataas po yung bagsak ng kanilang index, more than negative 1%. So sa atin is negative 0.29%, so less than 0.3%, pero ramdam na ramdam ko doon sa mga hawak ko kasi lahat nga po sila is nagbagsakan po yung kanilang mga price action naman. So, tingnan mo dito sa bandang Asia, ganun din yung sentiment guys. Hang Seng, negative 2.89%. Dito sa ating Japan, negative 0.88%. And then, dito sa Malaysia, negative 1.4%. Ayan. So, overall picture ng ating market is hindi maganda. So, meron din tayong negative news dito sa ating local market. Kaya ganyan po yung ating nakita na galawan. Medyo pessimistic po yung ating mga investors sa ngayon. Okay? So, pag-usapan natin yung ating trending stock. So, unahin natin si Tech. Tingnan muna natin yung kanyang price action. So, medyo hindi maganda yung pinapakita ng chart nitong si Tech natin. Meron siyang loss, negative 1.62%. Net foreign buying naman siya, 1.1 million. Si Call at saka Star All yung main buyer. So, malaki din, no? Saka si APS, saka si Call yung ating main seller. Pero yung ating price action, hindi maganda pa rin yung pinapakita. So, actually, not so good nang bumili ng SRO sa ngayon, guys, nitong si Tech. Pero kung naka-order ka na, so wala tayong magagawa sa kanya kasi ma-execute na yun. So, ang problema, yung ating current price, 5.46. So, syempre, yung iba na hindi pa naka-avail, imbis na mag-avail, hindi na bibili kasi mas mababa pa yung ating current price doon sa kanyang SRO price. Pero grabe din talaga yung binagsak niya, no? Simula na magkaroon ng announcement sa SRO, ang laki na po ng binagsak nitong si Certec natin. Umabot na siya ng more than 20% naman. So, talagang kailangan mabilis yung kamay mo pag mga gantong bagsakan po yung ating mga stocks naman. So, wala pa rin siyang sign ng reversal kasi yung ating RSI pabagsak pa rin. Ganun din po yung ating MACD formation naman. So, ngayon, yung ating 5.5 na support level ng isang araw sa kanya na sinasabi natin, magiging resistance natin siya. So, baka nga mag-retest pa tayo ng 5.12. Pag talaga mahina po bukas yung market natin dito kay Tech, hopefully hindi naman, mag-bounce na siya kasi lugi naman yung mag-invest doon sa ating SRO naman sa kanya. Pero price action wise, mahina. So, kung hindi yung pahawak guys, wag na lang muna kasi hindi maganda yung pinapakita ng kanyang price action naman. Okay po. Next, ACN. So, bagsak din si ACN natin. So, 9 pesos yung sabi natin is immediate na resistance natin sa kanya, which is parang doon nga nagkaroon tayo ng ng malapit na TP area sa kanya. So, lagay ko sa 9 pesos. So, uptrend pa rin naman guys itong si ACN. Kaya nga lang, yung sentiment natin sa buong market is hindi maganda. So, ascending triangle pa rin yung nakita natin sa kanya. Yung RSI is medyo pabagsak. So, not so good din. Pero above RSI 50 pa naman. So, nasa RSI, above RSI 50. Current level is RSI 60 plus.
pero hindi maganda yung pinapakita ng market kasi. So tingnan natin bukas, maganda makita, mag-rebound siya ulit dito sa green location ng ating trend lines naman sa kanya. So tingnan natin yung kanyang galaw. Meron siyang medyo malakas yung net foreign buying niya, nakita ko kanina. Positive 25.6 million. So medyo maraming maraming tumutulong dito sa kanya. Si Credit Suisse, so alaga pala ni Credit Suisse itong si ASEN at saka ni Salisbury. And then sila din po yung nagbenta ng mga prices. So kinokontrol ni Credit Suisse at saka ni Salisbury po yung ating buying at saka selling. So nag-loss siya ng konti, negative 0.69% naman. So wala pang news guys sa pagiging blue chips. Antayin natin ng konti kung sino yung matatanggal at kung sino yung idadagdag dito naman sa kanya. Price action wise, nasa conso pero uptrend yung overall picture nitong si ASEN naman natin. Okay? Next natin, si dito. So medyo pinag-usapan si dito kasi nga halos maka-breakout siya kanina dito sa ating MA20. So nagtatry na silang mag-breakout at muntik na siya maging successful. So downtrend pa rin naman. Medyo nauntog siya dito sa 9 point, ano ba yung pinakamataas natin? 9.18 level naman. Ayan. So anyway, nagtatry na siyang magbago ng direction guys. Hindi na-sustain niya yung level na to sa 8.8 as a support. And then medyo nabubuhay ng konti yung RSI level. Pero below 50 pa rin. So pessimistic pa rin yung overall picture natin kay dito naman natin. So tingnan natin yung galaw. Meron siyang gain. Positive 0.68% and then net foreign selling is negative 2.36 million. So lumabas yung ating mga traders saka investors. BDO, Call, yung ating main buyer, and then si Call at saka si Abacus, yung ating pinaka main seller dito kay dito CME Holdings naman natin. So July 8 na, ano ba nangyari dun sa audit natin? Comment mo na lang guys yan sa comment section natin. Hindi ko nakita yung news. Medyo late na ako nakapagbukas ng Investor Gam social aid feed, so hindi ko nabasa kung merong results po yung ating technical audit naman sa kanya. Price action wise, regardless kung natuloy siya or hindi maganda yung sentiment ng market pa rin natin kay dito CME Holdings naman. Okay, so next si Double Dragon. So nabuhay siya kasama ni Jollibee, DDMPR, kaya lang nag-profit taking naman. So lakas ng profit taking dito kay Double Dragon. So medyo madami yatang foreigners na ipit dito kay Double Dragon kasi meron siyang net foreign selling, negative 17 million. So wala siyang galaw ngayon sa kanyang price action. Call at SB Equities yung ating main buyer, and then si SB Equities at saka si UBS naman yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So alam mo na siguro yung pinaka-catalyst natin, di ba? So meron nilabas na news kanina. So resistance is 12.4 kasi hindi natuloy yung breakout, and then support yung current area malapit sa kanya dito sa around 12 peso level naman. So sideways pa rin po guys itong si Double Dragon. So nagkaroon lang siya ng spike pero hindi naman niya na-sustain below RSI 50. Kasi nga po, meron siyang news. So, nag-disclose siya kanina pala. So, ito yung disclosure niya. Tingnan natin. So, ang sabi dito, matters approved in the board directors meeting July 7, 2021. At ito nga po yung sinasabi sa mga balita. Galing kay Philstar, Double Dragon, Jollibee to create Philippines' first and largest industrial REIT. So, dati yung mga unang REITs natin sa kanya is mga rental properties, yung mga buildings na nakalist sa ating DDMPR. Hindi ko ma-gets kung separate ba na REITs to kasi first and largest industrial REIT. So, pwede rin naman isama niya sa kanyang DDMPR REITs pero basahin natin ng konti. So, sabi dito, Jollibee Foods Corporation will infuse cash and property assets into one of Double Dragon property unit to create the first and largest industrial real estate investment trust company in the country naman. So in a disclosure, the listed property firm announced it signed a 3.97 billion binding agreement with Jollibee to expand Central Hub Industrial Center. So mga warehouse tong ginagawa po nitong si Double Dragon. So anyway, antabayan natin yung mga next na disclosures. Malalaman natin dito kung separate na REIT ba to or dun sa ating DDMPR. Hindi ko pa nabasa tong article na to ni Philstar natin. Pero based lang dito sa title, parang separate siya based dito sa kanyang discussion. Pero dapat, ang in-expect ko sa kanya, ipasok niya to kay DDMPR para yung price action ni DDMPR mag-recover na siya. So yun naman yung catalyst na inaantay niya Kaya nga si natin si DDMPR, kung titignan mo yung kanyang chart, balikan natin yung chart ni DDMPR. So, sideways po itong si Double Dragon natin
nagkaroon siya ng spike, nag-spike ng konti yung price action nitong si DDMPR. So, si call at saka SB Equities yung main buyer pala. O tama, si SB Equities yung ating pinaka main seller. Okay, so not so good yung pinapakita niya nitong si Double Dragon. So nag-profit taking at lumabas lang po yung ating mga traders naman sa kanya. So tingnan natin bukas kung meron siya epekto ulit. Pero parang parang mahina pa rin siya guys kasi net foreign selling po yung ating nakita naman sa kanya. Okay? Yung isang winner natin, si Monde. So maraming natuwa sa kanya kasi bumalik po kasi yung yung price action nitong si Monde. So medyo maganda rin yung galaw niya. Malaki din yung up niya eh. Nag-up po siya is positive 3.09%. So nandiyan pa rin yung sentiment ng market kasama sina SEC at saka si DMC. Nagbalikan yung kanila mga price action. Si Wilcon hindi yata naka-recover. Net foreign natin is positive 2.69 million, so konti lang naman. Asiasec at Maybank yung main buyer, and then si Salisbury at saka si Pep yung ating pinaka main seller. So parang malakas pa rin talaga itong si Monde guys kasi kung titignan mo yung pinakagalaw niya, nagiging guide natin yung ating MA9 sa kanya. So kung trend channel ang following ang hanap mo sa kanya, ito yung possible na direction niya. So kung bullish siya, pwede pa rin niyang i-try na umakyat. Pero tingnan natin bukas kasi yung issue natin local saka global na. Tingnan natin, hopefully walang masyado mag-profit taking. Pero bullish tayo kasi nga nagkakaroon tayo ng ascending trend channel naman sa direction nitong si Monde Nielsen naman natin. Okay? Next, si BHI. So, nahirapan yata umakyat si BHI natin. So, nag-pause muna itong si BHI natin. Pero ganun pa rin naman yung ating sentiment sa kanya. Yung ating nakita last time is nandito pa rin naman siya sa ascending trend channel direction naman. So adjust ko to para madaling makita. Medyo nagkaroon din siya ng profit taking, so hindi kasi maganda yung overall picture ng ating market naman. So yan yung pwedeng mong guide sa kanyang technicals, and then dito sa kanyang transaction, wala siyang gain. Local selling is negative 1.1 million. Ang net foreign natin, or rather net foreign is negative 1.1 million. Si Call at saka Bernard ang ating main buyer, and then si Call at saka si SB Equities yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So wala akong nakitang catalyst kay BHI. And then lastly si Bloom guys. So kinuha ko siya, wala naman dun sa trending, pero kailangan natin na representative kasi maganda yung galaw ng ating ng ating mga casino. So lumabas yung news kanina, maraming naglabasan na news. Tingnan natin na meron tayong news dito na nilabas sa kanya kanina. Ito. So galing to kay IAG. So ang sabi dito, COVID-19 sees Philippine President Duterte change tune on online gambling. So nandito rin yan sa ating Twitter. Meron din tayong ni-retweet na iba pang article sa kanya. So nagbago ng instance si President Duterte kasi nga kailangan daw natin ng pera. So and then yung Pogos sila yung nagbibigay, kaya gusto ulit sila ni President Duterte. Kaya makita mo yung ating sector ng ating mga casino is gumalaw. So si Bloom, tingnan natin yung galaw nitong si Bloom, ilang percent to meron siyang gain, ayan, taas. So, 6.47%, lumabas muna yung foreigners, negative 22.5 million, si Regis at saka Maybank ang main buyer, and si UBS at saka si Abacus yung ating main seller. Pero ganun din yung iba, silipin muna natin yung chart ng iba. Si LR, di ba, mga Leisure and Resorts Board, gumalaw din siya. Maganda rin yung galaw niya. Si PLC, gumalaw din. At yung warrants ni LR pala, LRW, medyo gumalaw din yung kanyang price action. Kasi nga nandito sa gaming and casino po yung galawan ng ating mga traders kasi nga meron siyang good sentiment galing sa ating president. So ngayon, medyo maganda yung galaw niya, biglang naging bullish yung sentiment natin sa kanya. So hopefully, mabasag niya yung resistance dito sa ating MA100. Yan yung pinaka resistance naman natin sa kanya. So hindi ko pa alam guys kasi kung titignan mo yung di ba yung ating mga candidates sa blue chip, may mga requirements yan. Isa sa requirements is market capitalization. So chine-check ko yung mga blue chips natin, i-check mo din. Yung ating mga blue chips, ang pinakamaliit ang market cap sa ngayon is itong si Bloomberry. So, di ba, usap-usapan si ACN pwedeng maging blue chips. Meron at merong isa na matatanggal sa ating mga blue chips pag merong outsider na pumasok po sa kanya. So, i-check mo na maigi kung hawak mo itong si Bloom
hopefully hindi naman siya matanggal doon sa list ng blue chips kasi nagkakos din siya ng negative news. Pero anyway, sa ngayon, ang galawan po kasi natin is casino, kaya maganda po yung kanyang price action. So kung sakali makabreak dito sa MA100, nag-expect tayo next resistance is 7.3 level naman. So hopefully tumaas siya para yung ating mga kasama is mag-gain pa. So gumanda bigla yung ating RSI, tapos medyo nagre-reverse po yung direction ng ating MACD formation naman. Okay, so medyo mabilis yung review natin. In addition pala, yung bago tayo magkaroon ng closing remarks, cryptocurrency, nakalimutan ko sabihin guys. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung makita mo yung chart dito sa kanan, pabagsak pa rin yung crypto. So after ng ma-reach niya ulit yung malapit sa 35k level. So ngayon, ang sikat dito sa cryptocurrency guys, ito pala si natin, yung ating NFT, the rise of NFT gaming in the Philippines. So si Axie, ang dami ko na nakikita sa social feeds natin, tsaka doon sa Facebook natin, yung mga kaibigan natin doon. So ito na yung yung trend natin sa ngayon. So nilalaro nila yung ating Axie Infinity naman. Ayan, so anyway, ito yung hype sa ngayon. So, meron kasi siyang maglalaro ka sa kanya and then pwede kang kumita. So, pwede ka ring bumili ng mga characters yata dito and then pwede mo siyang alagaan. And then pag tumaas yung mga rankings nila, tumataas yung kanilang value. So, ang maganda sa kanya, nakakonect kasi sa cryptocurrency, kaya sinama ko dito sa discussions. So, pwede mong ipalit or pwede kang magbenta, bumili, gamit yung Ethereum natin na cryptocurrency naman sa kanya. So ito kasi yung pinag-uusapan sa ngayon as of this time naman. So balik tayo sa ating chart para sa ating closing. So hindi maganda yung guys, yung sentiment natin in the short term. Kaya hindi ako magtataka kung magre-retest tayo 6,880 bukas and then later on dito sa 6,800 kasi parang magpo-persist yung ating negative news sa US market, plus may issue din tayo dito sa Philippine market, yung mga delay nga po ng ating vaccinations naman sa kanya. Pero yung COVID cases, yung sign naman niya hindi naman ganun kalaki yung nagbabago. Meron na rin daw Delta variant sa Philippines. Kaso hindi ganun karami. So, 'di ba sa US nagkakaroon din ng mga issue, mga negative news with regards sa Delta variants naman. So, hopefully matuloy na yung delivery ng vaccines para kahit papaano maibsan yung negative sentiment dito po sa ating Philippine market naman. Okay po. So, yun lang. So, bago tayo mag-close guys, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. So, check mo yung ating membership sa kanya, yung ating Palaboy Trader na crypto para sa mga discussions with cryptocurrency or NFTs later on. At saka yung ating Twitter account. So, follow mo ako guys para updated ka lagi sa mga nire-repeats natin. Social media, yung ating Facebook account, Facebook page. And then lastly, open pa rin guys yung ating Patreon kung gusto mo ng guide dito sa ating market, kasama nating nagtitrade, meron tayong group community or yung ating mga lectures naman sa kanya. So, nandito po lahat sa ating Patreon account naman. So, check mo na lang po siya. So yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. Last day of trading po natin bukas.